The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na umuwi sa probinsya at nagsimulang magkaroon ng iba't ibang mga sakit ang kanyang mga anak. At ang naging takbuhan niya ay isang magtatawas. Ako si Gwen. At ang aking kwento ay nagsimula nang takasan ko ang aking mapang-abusong asawa sa Maynila. Napagdesisyonan kong dalhin ang aking mga anak sa probinsya at doon na lang manirahan. Hindi ako gaanong lumalabas ng bahay masyado dahil sa trauma. Tahimik ang unang mga linggo namin sa probinsya. Ngunit naisip kong kailangan ko nang magpakilala sa aking mga kapitbahay. Gusto ko kasing mag-umpisa muli at kailangan din ng aking mga anak ng mga kaibigan. Sakto, mag-uumpisa na din silang mag-aral nun. Mababait na bata sina Mia at Maddie. Sila ang aking naging lakas para iwan ko ang dati naming buhay sa kamay ng kanilang mapanakit na ama. Sila ang pinakamahal ko sa mundong ito, kaya naman nataranta ako nang bigla ang magkasakit ang aking panganay na si Mia. Nanginginig ito at tila mataas ang temperatura. Nang dalhin ko ito sa health center, ay wala silang makitang dahilan kung bakit ito nilagnat. Pag-uwi namin ay hinang-hina na ako, ngunit saktong naabutan ko ang aming kapitbahay na si Enteng. Nakilala ko ito na nagbebenta sa palengke ng mga prutas at napag-alaman kong malapit ang bahay nito sa amin. Matipuno at marami nagkakagusto kay Enteng, lalo na't wala itong asawa. Siya ang nagpayo sa akin na subukan pumunta sa kanyang lola na isang mangtatawas. Matanda na si Aling Digna, ngunit hindi halata na mag-iisang daang taong gulang na daw ito. Siya pa din ang laging pinupuntahan ng karamihan para magpatawas at magpahilot. Nang itawas niya si Mia, ay nakita niya ang isang lalaki na may masamang enerhiya. Naisip kong marahil ay ang dati kong asawa ang humihiling ng kasamaan sa aming pamilya kaya nagkasakit si Mia. Matapos kong dalhin kay Aling Digna ang aking anak, ay saktong nawala ang sakit nito. Lubos akong nagpasalamat kay Enteng dahil sa kanilang tulong ng kanyang lola. Ilang araw ang lumipas at napansin kong napapalapit ang loob ko kay Enteng. Ngunit natatakot akong malaman ng aking asawa na may bago na ako. Naisip ko din na baka madamay pa si Enteng sa mga pagsusumpa ng dati kong asawa tulad ng ginawa nito sa aming anak. Sinabi ko lang kay Enteng na hindi pa ako handa sa relasyon at masaya na ako bilang magkaibigan. Ipiniliwanag kong ang mga anak ko ang aking inuuna. Tinanggap naman niya ito ng buong puso at ipiniliwanag na handa niya akong hintayin. Ilang linggo ang lumipas at pumapasok na ng paaralan ang aking mga anak. Unti-unti na kaming nagiging sanay sa pagtira sa probinsya at nakahanap din ako ng magandang pwesto sa palengke. Maayos na sana ang lahat, ngunit biglang nagkasakit naman ang aking bunso na si Maddie. Tulad ng kanyang ate, kinukumbulsyon ito at mataas ang lagnat buong gabi. Naisip kong idiretso na siya kina Aling Digna, kaya humingi ako agad ng tulong kay Enteng. Tinawas agad ni Aling Digna si Maddie at pareho ang nakita nito sa kanyang pinatak na kandila sa tubig. Biglang umubo si Aling Digna na tila naghihingalo at may nailabas itong dugo. Agad namin siyang inakay ni Enteng para makapagpahinga. Maya-maya ay nanginginig din ito at tila uminit ang katawan.
Ipinaliwanag ni Enteng na napunta di umano ang sakit ni Maddie kay Aling Digna. Natakot ako sa nangyari kay Aling Digna at nag-aalala na baka mas lumala pa ang mga sumpang binabato ng aking dating asawa. Nakonsensya ako nang maisip kong kapag may nangyari kay Aling Digna ay wala nang makakatulong sa amin ng aking mga anak kapag nagkasakit sila. Hinatid kami ni Enteng pauwi at siniguradong magiging maayos si Aling Digna. Huwag daw akong mag-alala dahil kung sakali ay naturuan naman siya ng kaunting pagtatawas ni Aling Digna, kaya siya na ang bahala sa mga pwedeng mangyari sa aking mga anak. Hindi ako mapakali buong gabi dahil nag-aalala ako sa kalagayan ni Aling Digna. Naisip kong dalawin ang kubo nito sa likod bahay ni Enteng. Napansin kong bukas ang pinto at nang magtawag ako ay walang sumasagot. Naisip kong pumasok para kamustahin si Aling Digna. Nilibot ko ang bahay at hindi ko mahagilap si Aling Digna kahit sa mismong kwarto niya. Sa gitna ng lamesa ay may nakita akong librong nakabukas at nagulat sa nakasulat dito. Ito ay diary ni Enteng na naglalahad ng mga plano niya sa akin at kay Aling Digna. Ibinunyag niya dito na siya ang naglalagay ng sumpa sa aking mga anak para mas mapalapit siya sa akin. Balak din niyang onti-onting patayin si Aling Digna para siya ang pumalit. Nilahad din sa diary ang mga pagnanasa niya sa akin at ang balak niyang paggayuma sa akin. Hindi ako makapaniwala sa aking nadiskubre at dun ko naisip na ang lalaking sumusumpa sa aking mga anak ay hindi ang aking dating asawa, kundi si Enteng mismo. Habang natutulala sa pagkagulat, ay hindi ko napansin na nasa likuran ko pala si Enteng. Agad akong naglaban at sinakal ako ni Enteng. Sinasabi nito na kung hindi ako mapapasa kanya, ay papatay na lang daw niya ako. Nagpupumiglas ako at nagmamadaling tumakbo pa uwi. Pagdating sa bahay, ay sinipa ni Enteng ang pinto, ngunit handa na ako sa kanya. Agad kong pinutok ang baril na nakatago sa aking kwarto. Simula nang tumakas ako sa pambubugbog ng aking asawa, ay sinigurado kong mapoproteksyonan ko ang aking sarili at aking mga anak, kaya bumili ako nito bago pa lumipat dito sa probinsya. Humingi ako ng mga tulong sa aking mga kapitbahay at agad na piniliwanag ang mga nangyari. Pinakita ko din ang diary na pruweba ng kanyang mga ginawa. Nadala pa sa ospital si Enteng, ngunit naideklarang dead on arrival na ito dahil sa tama sa kanyang dibdib. Ngayon ay ilang taon na ang nakalipas at tahimik na ang aming buhay ng aking mga anak. Hindi na nila masyadong maalala ang mga masasamang nangyari sa buhay nila sa Maynila, pati ang unang mga buwan ng aming paninirahan dito sa probinsya. Gumaling si Aling Digna at malaki ang kanyang pagsisisi na hindi niya nakita ang masamang intensyon ng kanyang sariling apo. Ngayon, ay patuloy pa din siyang tumutulong sa amin at sa ibang tao bilang isang mang tatawas.